kayo. Saan po ang dating ninyong dalawa? Eh, ako yung pepes. Saan ang dating nyo? Kasi, meron kayong pupuntahan ngayong araw na ito. Lola! Ito na naman. Papupuntahin mo na naman kami sa ibang oras at ibang lugar. Tapos pag nanakawin mo na naman kami. Yung ibaba mo yung palda mo. Lalong nakaraan nung pinakuha mo sa amin ng sedula bago punitin, munti kaming mataga ng mga katipunero. Nandito ka pa, buhay ka pa. Tama po. Pupunta kayo sa Aurora Baler. Aurora Baler. Alam niyo kung saan? Hindi. Ang alam ko lang po kasi yung Baler. Basta magta-time travel lang kayo. Time travel? Ma'am, kikilala niyo ang dati nating presidente. Ay, sino po? Si Manuel L. Quezon. Ay, kilala ko yan. Kasi nakikita ko po yan sa pera yung lagi niyo pong binibigay sa amin. Para makilala ang dati nating presidente, si Manuel. Pupunta kayo sa nakaraan para makilala ang dati nating presidente na si Manuel L. Quezon. Bakit, Lola? Ano pong nanakawin na naman namin? Ano bang gusto mong pakuha na naman, Lola? Dati maliliit lang. Ngayon, ang gusto ko dalhin niyo dito si Manuel Quezon. Grabe naman yan lang! Grabe naman na yan! Hirap na ako mag-time travel. Hindi ako makatalon eh. La, isipin mo naman yung pinapagawa mo sa amin. Pupunta kami sa dating panahon. Tapos, hindi maliit na bagay. Ipapakuha mo sa amin, tao na. Hindi ba delikado yan? Kaya nyo yan. Malalaki na kayo. Naglalaro nga kayo sa labas ng alas 7. La, 7 years old lang kami, la. Di, Lola, makakalaro namin si Manuel L. Hindi lang makakalaro. Makakasama nyo, mayayakap nyo, kakain kayo sa labas. Talaga? Dadalhin nyo siya rito kasi nga, gusto mo ma-meet siya. Crush ko kasi yun eh. Crush? Kaya? Kaya? Mr. Pogi ng 1901. Dalhin nyo na dito. Pumayo na kayo. Ayoko lang. Sumama ka na. Lagot na na. Hirap dito kay Lola. 7 years old pa lang ako. Masakit na lower back ko. Ganito ang time travel. Tatalong kayo ng sabay. Tapos 1, 2, 3, talon. Tapos time travel na. Okay, sige po, la. Talon tayo, talon. 1, 2, 3. Ang baba ng talon mo eh. Nandito pa tuloy tayo. Nandito pa tuloy tayo. 1, 2, 3. Hey! Lola! Inaatake si Lola! Time travel kayo. Pinapanood nyo ako kami. Okay. Ay ako'y maliligo na sapagkat darating si Manuel Quezon. Ay ang aking crush. Ang crush ko. Lola, ginawa mo kami magnanakaw. Ito na ata. Ito ata yun. Ikaw ba si Manuel Quezon? Hindi. Ikaw yun eh. Ikaw yun. Hindi ako yun. Ikaw yun. Tumingin ka nga sa araw. Para makita namin ng... Ikaw yun. Sama ka sa amin. Hindi talaga. Hindi, sama ka sa amin. Sumama ka sa amin. Hindi. Sumama ka sa amin. Sumama ka, hindi ka natatakot dyan. Sasama na ako. Sumama ka na kasi kung hindi, ahampalusin kita eh. Hindi mas nakakatakot yun eh. Ka matatakot ha? Saan tayo pupunta? Basta! Tatanong pa eh. Pag sinabi kong 1, 2, 3, sabay-sabay tayong tatalon. Okay? Bawal malikot ha. Tatalon tayo, baka tayo tatalon? Basta, kami ng talon. Okay. Relax lang. Gusto mo ba maligaw? Sasangkutahin kita, sasabi ko sa'yo. Okay. Akin to! Gusto mo ba maligaw ha? Parang pusong ligaw? Yeah! Ikaw ba rin? Yan ako yan. Okay. Basta, baba tayo. Okay. Game. Saan tayo punta? Basta! Okay. Sorry. 1, 2, 3. May dinosaur pre! Mali! Sabay! Ayan na ako! 1, 2, 3! Pero lumilipad tayo mga kotse! Hindi! Sabay ka sa amin! Gusto ko to! 1, 2, 3! Hay! Tigil mo yan! Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Bakit ako? Ay,
sorry. Siya yung kumapit eh. Ay, hindi. Kasi baka malaglag eh. Ano na to? Sabi ko sa'yo, ang kulit ni Lole. Pang dalawa lang talaga yung time travel eh. Ikaw kasi, kasalanan mo to eh. Ang laki mo masyado eh. Ako yung niyayaan nyo eh, tapos kasalanan ko. Ay, dati kasi Lola ko, mga pinapanakaw lang niya, mga pluma ni Rizal, mga sedula bago punitin, mga dokumentong ganyan. Ngayon, tao na. Hirap sa'yo Ay, eh. gagawin natin. Bahala ka na dyan. Tara na, baka di pa tayo makabalik. Tara na. Iwan nyo ako dito? Bahala ka dyan. 1, 2, 3. Teka! Hindi ba? Hindi gumana, hindi Huwag gumana. ka sumama. Sabi sa'yo, hanggang dalawa lang kami. Hanggang dalawa lang. Hindi Diyan ka lang. hindi ka pa nga bayad eh. Dali. Sasama pa sa bilang yan. 1, 2, 3. Wala na talaga, hindi na pwede umalis dito. Okay sana sa may lumilipad na kotse, daming baha ngayon eh. Ano ba maingay dyan? Uy! Basta, Kilala kita eh. ako din, kilala kita. Kilala mo ko? Oo, kilala kita. Buti kilala mo ako. Jericho Rosales? Right? Kakapanood ko lang nung... Di ba magkakaroon ka ng pelikula, yung Quezon? Kakain ko'y hali-hali hoy. Saan ba ang perception? Ikaw yun eh, di ba? Ako yun. Ano ginagawa mo dito? May kasama ako dalawa, kamukha mo isa eh. Kamukha ko isa. Gwapo rin. Oo, kamukha ano mo. Nasaan na? Hindi ko alam, tumalon sila ng ganun, tapos wala na. Bumalik siguro sa dinosaur. Sa dinosaur? May dinosaur kami napuntahan eh, tsaka mga lumilipad na kotse, mga ganun. Nakainom ka ba siya? Hindi Hindi ko alam, ba't ka nandito eh? Pero total, nandito ka na rin lang. Eh, gagawin natin. Paglulutuan kita. Nice. Game tayo? Let's Tara go. dito, tara dito. Siyempre, mga inaanak, biro lang. Jericho Rosales, nasa kusina na dito. Ang lupit. Ang lupit. Na-challenge yung acting skills ko dito Adlib lahat yun. Yes, eh. Adlib lahat yun. Pre, walang plano-plano yan. Masaya Ang ganda ng special effects. Kung ikaw ay batang 90s, makaka-relate ka. Oo nga, nanliit yung mga special effects namin doon. Maraming salamat din syempre sa Thank you. pagbisita. Thank you so much for supporting our film. Thank you. Your country is proud of you. Ay, thank you. Pag nandito, wala naman tayo ibang pwedeng gawin kundi magluto lang. Okay. Oo. So, paglulutuan kita. Ngayon, doon sa paggawa nyo ng pelikula, matinding research yan eh. Oo. Ngayon, nadaanan nyo ba yung research pagdating sa pagkain? So, meron kang... Napasadahan namin yun. So meron kang masasabi sa akin na isang particular na dish na malamang sa malamang kinain ni Quezon ng panahon niya. Oo, meron. Kasi yung isa sa mga paborito niya is yung cocido. 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 Pero hindi ko alam paano lutuin yun. Alam mo ba? Alam ko kung paano lutuin niya. Kasi nakahanda rin mga Wow. ingredients ko dito. Oo. Mahilig siya sa mahilig siya sa sweet, savory, na halo, mahilig din sa saging. Ako rin mahilig na ako sa saging. Pero ito walang saging to, di ba? Wala. Pero ito, pag-usapan natin ng konti kasi syempre, bago mangyari to, maraming meeting to, di ba? Maraming meeting yan. Pinag-usapan namin yan kung ano ba yung dish na yan. Yung dish na yan ay ano talaga, may historical merit talaga yung dish na yan. Tapos tinitingnan namin yung dish, medyo weird siya. Na wala yung mga modern bagay-bagay na ginagawa natin such as pagigisa ng bawang sibuyas. Oo. Yung manok hindi mo rin ginisa. Ang daming tao ngayon ayaw nang hindi ginisang manok eh. Gusto nila, ayaw medyo slimy sa kanila yung balat, di ba? Pero para sa accuracy, gagawin natin siya as best as we can. Kasi may mga bagay tayong hindi makukuha eh, di ba? Ano, simulan na natin? Game. Game tayo. Limited ba yung oras natin? Hindi naman. Okay. So, bukas ka pa umuwi. Sige, dito nga ako. So, itong dish na to, meron tong tatlong parts. Pinaka-cocido itself, tapos yung noodles. Lalagyan. Yung pinaka-dish niya mismo. Tapos yung noodles, tapos meron siyang condiment. Okay. Yes, may kasama doon, nakalagay doon. Doon sa original recipe, ang sinasabi ay isama yung noodles doon sa dish. Para siyang pansit. Ngayon, ang konti kasi nung quantity nung pansit para sa dami nung sahog, so medyo weird yung itsura niya. Parang tinamad na pansit. Parang naisipan na lang, sige, ano na natin yan. So, we decided na ihiwalay na lang. Para mas engaging kainin. Tapos, mas okay din siya. Tinesting namin itong recipe na to, masarap siya. Isa pang gusto ko i-discuss. Merong mga certain ingredients dito na hindi naman sa imposibleng makuha, pero mahirap makuha. And ang point nga nitong episode na to ay magawa nila sa bahay, di ba? So medyo mag-modify tayo ng konti. Game tayo. Okay. Isimula tayo sa aceite de oliva. Pakilagyan nga po yan. Katawan ko? Hindi, ito, wag. Mamaya. Mainit na ba to? Okay, pwede na yan. Okay, man. Yan. Gaano kadami? Lagay mo lang. Tapos, ito ay Chorizo de Bilbao. Lagay na natin lahat. Masarap yan eh. Kamain ko na lang. Wag, sir. Wag. Dito ako curious sa ano na to kanina pa eh. Sa pan na to, sa wok na to eh. Wok to eh, technically, di ba? Yes, technically. Ngayon, ire-render lang natin yung lasa nung chorizo para mapunta dun sa mantika. Tsaka masarap kasi medyo tostado yan. Ito. Noodles natin, ang tawag nila doon ay fideos.
Fideos. Yes. Kapag sinearch mo yung Fideos, ang sabi doon, para siyang mas malapit sa pasta. And in modern times, ginagamit na rin daw ay pasta kung walang makitang Fideos. Nag-search kami, nag-try kami maghanap, wala kami makita. Ang pinakamalapit daw na pwede ay spaghetti. Okay. Pero, angel hair spaghetti daw. Ngayon, sir. Kakaiba talaga yan, no? Meron akong mabigat na kailangan gawin. Tapos, dahil gwapo ka, gusto ko ikaw gumawa para mapatawad ka ng tao. Okay. Kasi ang Fideos ay hindi ganito kahahaba. So pagdudugtungin ko yan? Puputulin mo yan sa 3. Ganito, hindi ganito kahahaba. Mas may iksi siya. Yes, sige sir. So si Jericho Rosales ay magpuputol ng pasta. Hindi po ako. Into 3. Into 3. Kailangan sabay-sabay. Yes. Wow. Naku. Maraming Ganyan. umiyak na Italiano. Yes. Yan. Parang Chris Evans na nagbukas ng kahoy, no? Yes, tama po yan. Okay. Hindi ako. Kasi ano yun, parang kasalanan yung ganun. Kasalanan yun. Opo. Oo. Sige, okay. Ako na lang. Ngayon, tulungan mo ako, sir. Lagyan natin yan dito. Ay! Yan. Bakit may tumatawa sa tili ko? Sino yun? Yung kasama ko, may ano yun pag ganun talaga lang tatawa sila. Parang si Joker. Kahit hindi siya natatawa talaga siya. Mamaya ka sa akin, hindi ka makakain ng Fideos ko. Tapos kitang pakainin ng pizza, ng pansit malabon, ng puto. Pagtatawanan mo ko. Sarap ng puto dito. Masarap talaga puto. Malabon. Yes, oo. Ngayon, iluluto natin to. Watch out na lang natin yan. Tinatingnan natin. Ngayon, eto. Medyo iba na yung kulay niya. Iba na yung kulay niya. Ngayon, pwede natin ilagay yung mga gulay. Ang weird dito, no? Hindi mo igigisa yung sibuyas, bawang. Walang gano'n eh. Yung mga steps na alam na natin. Ikaw ba, okay magluto? Marunong ka bang magluto? Marunong naman, Kami mabubuhay naman ako kung ano magluluto para sa akin. Yun yung pinakamahalaga. Hindi mo kailangan maging magaling. Basta importante kaya mo mag-survive kasi ang makakakain ka. Tama. Essential life skill yan eh, di ba? Oo. Repolyo. Ayan natin dyan. So ano yung reason niya ba? Nag-iiba ba yung lasa kapag... Are you supposed to mix it? Hindi? Yes. Oh. So ano yung reason niya ba't ayaw igisa? Nag-iiba ba yung ano? Alam mo, hindi ko alam eh. Bakit yung gumawa ng kusido? Baka gano'n lang talaga nung time na yon, di ba? And iba-iba kasi yung perspective nila sa pagluluto, iba yung influences nila ngayon kasi mas global na. Hindi ko sure eh. Sinusunod lang natin. Ang gisa ba? Kasi Espanyol to eh. Yes. Di ba? Ang Espanyol ba hindi mahilig maggisa? Ganun ba yun? Actually, hindi ko alam baka pwede nating tanongin si Prof. Xiao Chua tungkol dyan sa bagay na yan, di ba? Si Xiao nag-guest dito? Hindi, kamukha ko lang po. Grated carrots, pare. Favorite. Favorite ng doggy ko yan. Snack namin pag madaling araw. Snack nyo? Oo. Hinahatian mo pa yung aso mo, sir? Oo. Sorry. Ngayon, ako na maghihiwa kasi... Ayaw mo matputol yung daliri ko? Baka mag-isyam na lang yan. Sabi mo kanina, ano yan? Onse to. Onse dati yan eh, di ba? Onse dati. Leeks, pare. Medyo weird doon sa recipe, merong ano yan. Sabi doon, buksan mo yung leeks, tapos hiwain mo ng ganyan, hugasan mo. Kasi, parang ang tinutukoy nila doon, yung leeks nila nung panahon na yun ay malupa at marumi. Okay. Oo, may ganun silang parang implication doon sa recipe. Okay. So sabi doon, hihiwain mo ng ganyan, bubuksan mo ng ganito, tapos hugasan mo daw hanggang mawala lahat ng lupa. Wala ka naman nakikita ng lupa eh. Kasi baka sa tinanim to sa ano, alam mo na. Aeroponics. Aeroponics, diba? Parang hipon, diba? Kailangan linisin mo yung likod. Ako sir, di ko ginagawa yan. Talaga? Bakit? Mas nandun ba masarap yung dumi? Oo, mas madumi, mas masarap. Mas dirty, mas punk, sabi nga nila, di ba? Ngayon, dun sa ano ba? Sa movie ba? Meron kayong sinut na scene doon na merong significant sa pagkain? Yung props lang namin, may mga ano lang kami, mga hints lang kami. Nilagay lang doon ng production designer namin. Pero hindi namin talaga in-explore yung ano. Kasi daming topic eh. Oo, ang daming topic na dapat, alam mo na, di ba? Ilang dekada yung history na yun para lagyan mo pa ng ganun. Pagkain. I mean, importante ang pagkain, pero mas importante yung mga totoong mga ginawa niya, di ba? Yeah, no. Yung paninigarilyo niya. Yun, malakas nga daw mag-yosi. Grabe, 60 to 70 sticks a day. 60 to 70 sticks a day? Oo, nalala mo nung panahon na yun, recommended ang magsigarilyo. Yeah. Dahil daw may health benefits. Oo. 60 to 70? Yes. So, nilagay natin yung leeks. Okay. Pabayaan ko na si Baba o i-mix ko din? Haluin nyo po. Ngayon, checking lang tayo sa pasta. Yan naman dali kapag dalawa kayo nagluluto. Sige, tatanggapin ko lahat yan. Okay na ako din eh. I-retrieve ko lang tong pasta natin. So yung pasta na to, anong trip po pag pasta medyo... Sakto lang. Gusto ko yung parang yung spaghetti mukha ng lomi. Namamagana. Hindi, sakto lang. Ito kasi, mabilis siyang naluto eh. Pansin nyo, kasi siya ay angel hair. Manipis-nipis talaga siya. Thanks man, mukhang kayang-kaya ko to Madali lang siyang lutuin actually. Pwede siya iwanan as is, pero ako iwawash ko siya ng cold water para matigil yung cooking process. Kasi kung hindi, patuloy lang siyang
maluluto at mamaya magiging paramiswa na yan. Wait lang ha. Parang napapansin ko, halo lang ako ng halo dito. Ito, construction. Baka pwede bukas na, forma. It's an honor kasi bira ka makapagpagluto sa chef, di ba? Uy! Uy! Wow! May aswang! Uy! Okay na. Anyway, ito ay chicken stock, pare. Yan. So yung chicken stock, ginawa mo yung ano, or? Yes. Wow. Buto lang naman siya ng manok na pinakuluan na meron sibuyas, bawang. Tapos, garbanzos. Yes. Yan natin yan. Yung garbanzos po, hindi yung hindi yung tuyo. Tsaka hindi yung matamis. Halo-halo kalalabasan yan. Halo. Mahirap sa akin na hindi igisa yung manok. Gusto ko sana igisa yung manok. Kayo kapag nagluto kayo sa bahay, kung gusto nyo igisa yung manok, igisa nyo. Parang gusto ko igisa. Ako rin pero susundin natin yung recipe. Susundin natin Pero dyan. teka lang, ilaw yan Aminin natin, iba ang lasa ng ginisang manok sa pinakuluan lang na manok. Iba talaga. With respect to Manuel Quezon, lagyan natin yan. Hindi ko naman nabasa na mahilig siya kumain ng manok na buhay. Since nilagay na natin yung mga laygo-laygo, di na natin ilalakasan yung init nito. Halata bang kinakabahan ako dun sa ano? Sa manok? Sa manok. Bring to a boil lang natin yan. Kapag nag-boil siya, isi-simmer natin habang ginagawa natin yung meatballs. May meatballs to. May manok ka na. May meatballs pa, di ba? Kunin ko lang po yung takip. Nalo yung protein shake nito. Ay, protein shake nito. Pusa ba dyan? So ngayon, simmer lang natin yan. Okay. Habang ginagawa natin yung meatball. Okay, at promise, napakadali lang nito. Meatballs ang gagawin natin. Alright. So doon sa original recipe ng meatballs, meron siyang pork, beef, and veal. Veal is batang baka, I think around mga 4 to 6 months. Okay. Walang nagkakatay ng baka dito ng 4 to 6 months. Pero hindi naman siguro imposibleng kumuha ng veal. Baka may nag-import dito ng frozen. Hindi ko alam. Pero wala kaming makita sa paghahanap namin. So, doon tayo sa makukuha natin, which is pork and beef, di ba? Ang binder niya and nagdadagdag din ng moisture sa kanya ay breadcrumbs. Pero around mga 8 to 10% ng total mass ng karne nyo. Tapos, asin, 2%, chay. Okay. Pwede mo nang haluin yan. Isang itlog. Isang itlog lang. So yung binder niya, breadcrumbs, tapos nag-a-add ng moisture? Yes, kasi ang nangyayari sa kahit anong protina na nasasubject mo sa heat ay kumakatas siya. Nagtutubig siya. Okay. Ngayon, meron dapat something na uhaw. Okay. Gets. Para higupin yun. Okay. Oo. Imbis na, alam mo yun, mapunta sa iba, yung liquid, mananatili sa loob. Ngayon yung egg ay liquid protein na kapag uminit ay nagko-coagulate. Science. Love it, man. Shoutout sa teacher ko nagbagsak sa akin sa science. Oo nga. Shoutout na rin din sa mga teacher ko na hinayaan akong graduate. Uy! Ikaw pa rin! Banda rito rin kasi medyo. Dito. Kami nga ni Janine, hindi nagaganito eh. Ay, gawin nyo na. Diba? Magandang banding to. Binabati ko nga pala. Ngayon, goods na yan. Kunin natin to, perform na natin siya into balls. Magaling ka ba mag-form ng balls? Oo naman po. Ayan. Making sure lang na walang hangin sa gitna. So, bibigyan mo ng ganyan. Okay. Ang slap. Lagyan natin dyan. Ganon. Diretso lang. Talagang, hindi rin natin Wala rin sear. Oo, yung Hindi rin meatballs. natin ilulutuin yung meatballs, diretso na. Opo, sir, ang laki ng balls mo. Medyo. Kung iba-iba yung size ng balls. Pwede naman. Ang problema lang doon, kapag iba-iba yung size ng balls, baka magtampo yung isa. Hindi. Pampasaya lang ng editor. Naisip mo rin yung editor mo, di ba? Oo naman. Sino nag-edit nito? Actually, yung nag-shoot kanina, siya yung editor ko. Talaga. Mabuhay ka, binabati kita. Malupit yung editor ko na yan. Ayun, tambak. Hindi mo na itatanong. Artista na rin ako. Naman. Oo. Naman. Yung nag-direct ng pelikulang to, na si Direk Gerald Tarog, ay ang nag-direct din ng Shake, Rattle, and Roll Extreme. Good mood. Kaya gusto ko lang malaman, meron bang mga parts ng movie? Kasi I feel like ina-assume ko lang na more on storytelling ito, pinapakita yung mga nangyari. May action ba o may mahirap bang part dito sa movie na to? Maraming mahirap na parts dito. Tulad ng kilo-kilometrong monologue, speeches, mga bakbakan sa, alam mo na, may kampanya to panahon ng kampanya. Essentially drama siya. Wala siyang katulad ng General Luna na barilan. May barilan, may pasabog, or goyo na may ganun din, di ba? Yes. Ito na yung mahilig ka ng, say, for example, courtroom drama,
drama. Pero hindi yung courtroom drama na antok na gano'n. It's a study kasi on the man himself. He's a very interesting man. I mean, komplikadong tao na parang pag pinanood mo siya, mapapatanong ka talaga, gagawin ko ba yan? Ganyan ba ako? Ganun eh. So, and then, more, may humor siya. Talaga? Ay, hindi ko in-expect yun, ha? Comedy siya, pare. Talaga? Si Gerald, pag nagsulat yun, may humor lagi. May humor lagi. Okay. So, kung ito ay tungkol dun sa tao, medyo parang siya, Oppenheimer. Oo. Medyo parang ganon. Yes. Okay. Buti na lang di si Ninong Ray. Di natin na sa marketing meeting natin yun. Parang siyang Oppenheimer. Parang ganon. Meron siyang, may ganong feeling ka na parang may darating sa point na kakabahan ka eh. May ganon. Okay. Sige. Pero, at least may idea na ako, no? Ayoko naman bigay sa'yo lahat ng Tama. Pag nakita mo yung trailer, di ba? Mix siya ng excitement, may konting... Alam mo nang sa study on historic character. And why is it important? Wala eh. May siya yung humubog nitong... Tinatapakan natin lupa. Diba? Okay. So, sige, excited akong panoorin yan. And kailan po ito mag-showing? October 15. October 15? 2025, Malapit na. Malapit na. TBA sa IG namin. Nandun, makikita nyo lahat ng mga mga links, resources. Mga links, Marami nang bumili ng tickets. So thank you so much. Marami nang nagpa-block screening. Thank you so much. We're so excited. And we really wanna have you there, man. Sige. Pupunta tayo dyan. Tsaka si Xiao, of course, pupunta yun. So ngayon, isi-simmer na lang natin siya. Okay. This will take around 20 minutes. Okay. Probably, diba? Sa ano to? Low heat to? Low heat lang siya. Low heat lang siya. Okay. Kung makikita nyo, tinalang natin mabilisan yung dish. Hindi siya sobrang masabaw. Mukha siyang masabaw dito, pero hindi nga nakalubog yung balls eh. Ano lang to? May sabaw siya pero hindi siya masabaw. Parang ganon. Basta matitikman mo mamaya. So may pasta siya. So ibig sabihin nito, hindi mo na to lalagyan ng iba pang carbs. No, yun na yung carbs natin. Okay na yun. Speaking about the components, habang sinisimmer yan, gawin pa natin yung last nating component, which is yung condiment niya. Napakadali lang. Okay. Napaka-weird itong condiment na to. Di ko pa to nakita buong buhay ko. Ito ay kamatis na cubes at specific siya na sinasabi na alisin yung buto. Okay. Tapos, ilaw na bawang. Tapos, lemon zest. Okay. Zest lang ha. Hindi walang juice. Lang, Oo. Sin. At syempre, eto wala sa recipe. Paglagay ng olive oil. Pero for me, it just makes sense. Diba? Nalagyan natin ng olive oil. Tapos, yan na yun. Ako rin. So basically, yan na yun. Ito okay na rin. So, hintayin na lang tayo na around mga 10 minutes dito. Okay na to. Okay na yan. God. Excited ka ba? May biscuit ka ba dyan? Okay to, gahin ko talaga sa bahay to. Andali lang. Hanap tayo biscuit dito. Cut mo na yan. Hanap kami biscuit. So ngayon, luto na to. Magpe-plating na tayo. Sir Jericho? Yes. Pakisalin po yung ating condiment dito. Napaka-caring ni Ninong Ray, no? Bawal maghiwa. Dito lang ako sa mga salok-salok. Ganyan, di ba? Wow, man. Mukha siyang pagkaing bahay. Ay! Uy! May nakita ba kayong dalawang bata? Ikaw pa rin. Hindi ko alam pangalan. Ay, Lola. Tinakasan ako ng dalawa. May utos ako eh. Pinapahanap ko si Manuel Quezon. Crush kayo, parang mawag na. Pogi nito. Wala kayong nakitang bata. Actually, meron eh. Ganyang kalaki. May paki din dito. Tapos isang batang babaeng nakaganon. Meron ay maasim. Kaso nawala eh. Nawala, oo. Wow! Okay. So, gulay, karne, meatballs, and everything that is good in life. Ito yung ating fideos or angel hair pasta. Tapos, gusto kita makita mag-chop ng dahon. Akala ko ng noodles. Hindi. Pinaputol mo sa akin yung noodles, tapos Chopin lang natin yan ng pino. Ng pinong-pino. Yan. Okay. Marunong. Sakto lang para Actually, excited ako mag-guest dito kasi gusto ko talaga matutong magluto pa. Ayan. Kasi masarap magluto eh. Parang wala ka nang ibang iniisip kundi yung kusina lang, di ba? Tapos makita mo, masaya yung mga kumakain. Parang ganun. Sir, okay na nagiging liquid. Sir, okay na po. Okay. Ayan. At ito na nga ang pagkain na isa sa paborito ni Manuel L. Quezon, which is cocido, di ba? Ngayon, dahil nandito, yung gaganap na Manuel Quezon sa October 15, papatikim natin sa kanya. Mukha bang masarap?
Kanina ko pa gustong tikman eh. Mukha siyang masarap. Mukha siyang masarap. Oo. Pero paano natin malalaman yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, somo ka muna. Then on ride on the flame, watch the oil dance. Jericho with the flavor, every move's enhanced. Heat up the pan, let the rhythm talk. Whisk in the beat, stir it round the clock. Clang of the spatula, echo in my ear. Season it heavy, bring the crowd near. We two chefs in the booth, cooking up heat. So kuha ka muna ng starch natin, which is yung noodles. So ko lang ulitin ha, na doon sa recipe na pinrovide sa amin, nakahalo siya. I mean, wala naman magiging problema. Ay, thank you. Siyempre, pare. Tapos, ako na magsasandok sa'yo ng ulam. Thank you. Kanina yung baka yung episode na to, loving. Oo. Very loving episode. Siyempre. Yun na yung chicken, ganda oh. Ganda ng manok. Mahilig ka ba sa gulay? Yes sir, gulay muna. Condiment. Etong condiment, on the side mo lang. Ang labo, no? Ang labo nito ah. Sorry ah. Legit. Hindi ko maintindihan ah, pero tingnan mo. May pasta, may condiment, tapos may ganun. Oo. Ang weird nito, yung kombinasyon nito, parang hindi mo makikita sa kung saan man. Which makes it very interesting. Kasi nakahalo yung original eh. So, baka sabay-sabay siya. The perfect bite. Meron siyang sopas vibe. May sopas vibe, oh. Sopas. Parang nga siyang bahay. Try mo yung condiment. Alam mo, honest siya. Yeah, tama ka. Siguro yun yung pinakatamang term. Di ba natin natin, honest siya. Honest siya. Nandun lahat ng lasa. Oo. Nandun lahat ng lasa. Ngayon, pag samasamahin ko yung condiment, sa ito. Okay, gets ko na to. Kwento mo. Gets ko na to sa mix niya. Ito yung bumabalanse sa kanya. Ito yung nagbibigay sa kanya ng ano, medyo ng liveliness niya. Brightness, no? Ng brightness. Oo, tama. Actually, kanina ko pa sinasabi na excited akong kainin to kasi parang feeling ko mas makikilala ko si MLQ pag kinain ko to. So, meron kang chorizo, medyo matapang. Tapos yung mga nasa paligid niya, medyo sakto lang. Hindi matabang, nandun yung lasa, pero hindi ano. Tapos ito yung brightness. Tama. Kamusta yung meatball sa'yo? Sarap! Ito yung chicken yung interesado ako. See? Actually, type ko siya. Talaga? Talaga? Kasi alam kong walang daya eh. Oo. Yun talaga siya. Wala kang hinalo na kung ano-ano. Type ko siya. Hindi siya nakakasawa. In fact, very flexible siya. Tsaka ang daming elements which makes every bite interesting. Pwede isang subo mo noodles, tapos may karne, may manok, garbanzos na, tapos lagyan mo ng condiment. Very ano yung pagkain niya, very interactive yung pagkain niya. Magaganong-ganong ka. Interactive kasi nga, siguro kahit na kumakain siya, gusto niya na i-entertain siya. Tama. Stimulated siya, gumagana yung isip niya habang kumakain siya. So maraming nangyayari. Kaya pala yung gusto niya, yun nga, minsan magkakahalo yung matamis tsaka ano, gets ko na. Okay. So, masasabi mo ba na dahil natikman natin tong dish na to, or siguro baka naman medyo close approximation to no, sa totoong dish niya, masasabi ba na mas nakilala mo si Manuel Quezon? Oo. Kasi gets ko na yung ang unang pinag-aralan namin sa kanya, paano siya mag-isip. Ano yung ugali niya, ganyan. Kasi, di ba? I mean, paano ko hahanapin yung isang tao na mahigit 100 taon na lumipas, di ba? So, based on yung mga accounts niya, tsaka yung mga nakasulat sa libro, he's a thinker. Okay? So, he pays attention to yung damit niya, yung pagkain niya, yung sasakyan niya, yung bahay niya, yung disenyo, ganyan. Aside from politics and everything, yeah, diba? Of course. Bakit niya paborito to? Mas naintindihan ko na. Gusto niya ng ganitong experience kapag kumakain. Siguro dahil pag kumakain siya, yun na rin yung oras niya para sa sarili niya o sa mga kasama niyang mga, di ba, nasa bahay niya. Tama. Diba? It's important, yung meal time para sa kanya is important. Tama. Lalo nung araw, hindi naman pwedeng kakain ka, nagpi-play yung YouTube dyan. Wala namang ganun dati. Dapat the food itself is entertaining. Dapat enjoyin mo, di ba? Tsaka mahilig siya sa parties, mahilig siya sa mga kainan. Feeling mo kung nabuhay si Manuel Quezon, magkakasundo tatakbo na ako. Ay, siyempre ako rin, tatakbo rin ako. Pero magiging magkaibigan kaya kami. Malamang. Diba? Pwede yun. Kasi parang siya yung tipong taong feeling ko na gusto niya yung mga nasa paligid na may natututunan siya. Tama. Sige, ganito. Natutuwa ako. Hindi, kain mo tayo. Hindi, ito nga eh. Natutuwa kasi ako na nag-i-enjoy siyang kumain. Nagustuhan niya yung pagkain. Sorry. So, ikat mo muna yan. Kakain muna kami. Pagkatapos yan, magkukwentuhan tayo ng sagad. Game? Okay, game. Kain tayo. Thanks, man. Sir Jericho Rosales. Yes, sir. Maraming salamat ulit. Thank you. Kamusta yung kinain natin? Sarap. And meaningful. Masarap, meaningful, ano pa ba? Masaya siyang experience to go back in time through food and,
have that understanding of paano yung patok sa isang importanteng tao katulad niya. Like, Tama. Sarap, man. Sarap. Of Thank course. you. Thank you. Salamat. And Thank you. nakita ko naman, na-enjoy mo. Kumain ka Tsaka hindi lang talaga. lahat pati mga kasama mo kumain din dito. Oo. Kumain din talaga sila. And natutuwa ako kasi, ano talaga siya? Lasang lumang pagkain talaga. I mean, alam niyo Ano ba yung bagong pagkain for you? What do you mean? Okay. Ganito. For example, magluluto ka ng modern caldereta. Yung calderetang medyo may dairy na ng konti. May cheese na yan, may butter na yan. Yung medyo makabago yung lasa niya. Kaya ko siya nasabing lumang pagkain yung lasa niya. Kasi wala akong nalalasahang gisa. Plus, yung ingredients niya, lasa mo bawat isa. Hindi katulad ng lutuin natin ngayon sa ngayong kaldereta. Cohesive na yung lasa niya. Okay. Nag-harmonize na yung mga lasa niya sa isa't isa. Kaya ko rin siguro sasabing lumang pagkain, lumang lasa. Kasi hindi ko pa talaga natitikwan yung ganong klaseng lasa. And textures, di ba? Okay. Okay, gets ko na. Ngayon sinamang cohesive. Kasi ito talagang separated lahat ng flavors. Yung, di ba? Yung garbanzos, yung chorizo. Chorizo, manok. Yan. Lahat ng elements niya. Tama. Distinct. Distinct talaga siya, di ba? Okay. And maraming salamat kasi nagustuhan mo. Bilang kusinero, ang gusto ko lang naman mapasaya yung nilulutuan ko. Saya, man. Sarap. Thank you. Tsaka busog. Siyempre, kumain talaga. Kumain talaga. Kaya naman talaga tayo nandito ngayon. Dahil sa pelikulang Quezon, very interested ako dyan. Okay. Very interested ako. Okay. I was never good at school. Hindi ako... Bakit, sir? Hindi ako nakikinig sa kahit anong history. May sasabi ng teacher kung, ay, si ganito, si ganyan, tapos ikuquiz ka sa pecha. Wala, bagsakin ako sa bagay na yan. Pero what I found kasi, nung pagtanda ko, nung ako na yung naghahanap ng material na gusto kong panoorin, nag-gravitate ako towards history. Okay. Specifically, history through food. Through the lens of food. Yeah. Kaya, nung pinitch sa akin tong idea na to, lulutuin niyo yung paboritong pagkain ni Manuel Quezon. Ay, go talaga agad ako. Okay. Diba? Okay. Ngayon, ang gusto ko namang matanong sa'yo, Okay. interested ka ba sa history? Wala talaga. Wala talaga. Wala na akong interest sa buhay. Hindi. Kasi kaya ako natanong eh. Kasi nandito ka sa bagay na to. Anong klase pag-aaral yung ginawa mo? Ang para sa akin, specifically for Quezon, yung 20 pesos sa akin dati, pang digit ko yan. Alam mo yung digit? Hindi Di po. ba may number yun? Tapos pag nasa eskwelahan kayo, maglalaki 9 kayo. Yung serial number ng pera. Serial number ng pera. Gagawin yung lucky 9. Tapos 20 pesos sa akin. So parang, and then taga Quezon City rin ako, di ba? Kasi Marikina, Quezon City boundary. So yun lang yung mga kaalaman ko sa kanya. Quezon City, Quezon Circle, di ba? 20 pesos. Quezon Province, parang mga ganyan. Never ako interested in history. Same. Why? Wala. Siguro nung bata ako gusto ko lang maglaro. Mas interesado ako sa adventure, mas interesado ako sa speed, sa toys, di ba? Mas interesado ako dyan. But, I think through connecting it through yung katulad ng sinabi mo na through food, di ba? So magkakaroon ka na ngayon ng interest sa history. So I think history itself, it's so broad, it's so wide na kailangan mo ng isang anchor. Exactly. Kailangan mo ng anchor. So food is very good. So para sa akin, yung style ni MLQ was very good. Para sa akin, yun yung anchor niya or the way he dealt with people or yung mga relationships niya. Parang dun masarap magpag-aralan yung history, how things worked. Yeah. Gets. So kung paano siya, kung ang anchor ko ay food, ang anchor mo is yung kung paano siya makipag-deal with people, is that it? Or Him in general. How politics work then. Diba? Yeah. Parang yun. Pero personally, ako siguro history would be vintage bikes, vintage cars, or mga... Basta kung ano ng mga vintage, yun ang hilig ko. So, mahilig ako sa vintage cars, vintage bikes, vintage clothing. Nice. Customs, mga... Alam mo, iba't ibang klaseng mga kaugalian nung dati. Diba? Bakit sila ganun? Ba't nila ginawa ganyan? Yung mga pinanggagalingan ng mga... bakit yung kurbata dati nakapasok na ganun? Kasi dati yung mga lalaki, mahilig magkalikot ng makina nila. So, kailangan hindi sumasabit. May mga ganun sa akin. Yung mga ganun ng history para sa akin. So, etong interest mo na to, nag-bloom lang ba lalo to with this project? Yes. Parang maintindihan mo ngayon na, okay. Ganun pala. Ganun pala. Kaya pala ganito ngayon. Kasi ganun noon. Ganun noon. Kaya ganito ngayon kasi ganun noon. Okay. Yes, sir. So, ngayon, iniisip ko kasi, very interested lang ako. Kasi,
Ako, honestly, nanonood syempre ako ng mga pelikula, no? Oo. Gusto ko lang makita. And meron na rin akong mai-share na kapraso na kasi kami ni Ian, nagkaroon na kami ng pelikula. Pero ikaw bilang veteranong aktor, no? Ano itong pelikula niyo ulit? Shake, Rattle, and Roll. Shake, Rattle, and Extreme. Si Gerald Tarog yan. Yes, Direct Gerald Tarog. Okay. Alright. Kaya, di ba? Oo. Tama. Oo. May humor siya di ba? Oo. So ngayon tanong ko, kasi isang part lang yung looks Oo. para makuha mo yung identity ng tao. I'd say mas malaking part no para ma-play mo talaga yung tao is yung understanding mo doon sa character na piniplay mo, 'di ba? So, ikaw ba? Masasabi mo bang kamukha mo si MLQ? Hindi naman ako nasabi nun Hindi. Like, ikaw, masasabi mo ba na malapit ang itsura mo? Ano siya Actually, may mga comments before sa online that bakit si Echo yung magpi-play moreno yan. 'Di ba? Hindi kami magkasing kutis at yung hubog ng mukha gano'n. Maputi nga siya, no? Maputi siya pero meron na pong makeup. Meron pong prosthetics. Yon. Meron pong mga paraan katulad ng huwag kang magpa-araw muna for ilang buwan para maging kamukha mo siya. Pero I think the number one, he was 5'6" in height. I'm 5'10". So meron na kagad adjustment na mangyayari sa clothing. And then diretso yung buhok niya, buhok kulot. So right now, we fixed it this way para sa skit natin na ginawa. Yung graphics na ginawa, yung CG natin dito. Yes, napakaganda. Very expensive. Very expensive. Thank you so much. I mean, it's my dream. Green screen is my favorite, and to have this kind of budget. Hollywood levels. Thank you, Ninong Rai. Talaga nag-e-effort kami. You're welcome. Thank you. And si Lola yung sa stunts. Yes, si Lola. Shoutout kay Lola. So parang hindi ko ilong siguro pwede ba, but nung nagsimula kami, hindi mo na matatanong, and they have clips of it. Ang look test namin took 8 hours. Look test na 8 hours? Look test try kami ng buhok, ididikit sa akin, ng prosthetic sa ilong, sa tenga, sa leeg, sa baba, sa mata, lahat. It took 8 hours times 7 days to try different looks. Tapos nilagyan ako ng semento sa ulo. Semento sa ulo for what? Para sa bust ko. Okay. Para meron silang mapagtrabahuhan. Yeah. Meron akong ganung claustrophobic moment na I was under a cast for 45 minutes to 1 hour. Para, syempre, ganun yung process na. Nasa Instagram ko yun. Butas yung ilong. May straw kang ganun. So, para ka nakalibing, di ba? Yeah. So, to capture that, of course, there's also technology involved. Sometimes, some people kailangan 3D, di ba? Para makikita mo ng ganun. So, yun. I mean, medyo challenge for us kasi hindi ko talaga siya kahubog. Yun. Yun yung sinasabi ko Na secondary lang talaga yung looks kasi ang looks magagawa ng paraan. Oo, magagawan. Tapos everyone now, like pag pumunta ako sa party or kunyari, say may dinner and then alam nila na I played Manuel Quezon and then gumaganon sila, sabi nila, kamukha mo si Quezon. So I think the essence now. Yes. Yung essence yung nakikita nila na okay. Ito pa nga If I'm not mistaken, you played Pacquiao in a movie? Pacquiao. He was even shorter. Oh, and definitely hindi mo siya kamukha. Di ba? I mean, hindi naman sa pagkano. Pero, totoo yun. Totoo naman. Hindi ko talaga siya paano, di ba? Oo. Di ba? Tapos, boxer, alam mo yung katawan. Iba talaga yung features naming dalawa. So, it was a challenge for me. Tinuwid ko yung buko. Hinukot ko yung katawan ko, pinaliit ko yung sarili ko through damit and actions, and of course, yung mga actors kasing height ko din, parang ganun, para mukhang and then yung boses, di ba? Yung accent binago mo na ganun. Importante yun. Yun nga. Of course, nakuha ko rin hindi mo na makamukha, hindi mo na makapare, pero andun yung essence, kilala natin di ba? I mean, why wouldn't I play? Honestly, I'm really a fan of Manny Pacquiao, the boxer. And every time I want to feel proud, I go back to his games and even yung recent game niya, as in pinapanood ko yun. Pinoy Pride. Kasi eto nung kaisa-isang acting gig namin ni Ian, sabi sa akin ni Direk, wala kang ibang kailangan gawin dito kasi binase namin yung karakter sa'yo. Content creator din, kusinero din. So wala akong ibang kailangan gawin talaga. As in wala. So wala akong karakter na kailangang ipasok sa katawan ko. Yeah. Akala kasi siguro ng iba, even me nung bata ako, na parang ang dali-dali mag-artista.
Magugunyon-gunyon ko lang ng konti, magbabato ka ng linya, tapos okay na. Sorry sa isip. Sino yung ginagaya mo artista doon? Sorry. Ang tinutukoy ko, Si Tito Leo kuha nyo eh. Hindi, tinutukoy ko lang, magbibigay ka na ng konti facial expression, arte-arte ka na ng konti, bato ng linya. Akala ko ganun. Ngayon, ikaw, bilang veterano aktor, ano yung preparations mo para sa isang mabigat na karakter tulad nito? Ito matagal to, mga 3, well, matagal na para sa akin yung 3 months kasi biglaan yung offer eh. So, laki. Research, maraming basa. Research about yung boses niya. So, kung mag-play ka, nasa YouTube din kayo, hanapin mo yung boses tsaka yung speech ni Manny Pacquiao. Hindi siya, maliit yung boses niya. Kasi iba sila magsalita. Parang transatlantic na lumang attorney na hindi mo maintindihan. Parang, Hindi, practice diba? yun. So parang muscle memory was part of it. Practicing that, finding the right kasi talagang ni-research ko pa, ito ba talaga yung boses nila o dahil iba yung equipment na camera before? Tama. Paano ba yung recording, ganyan? So tumawag ako sa mga kaibigan ko. And then until finally we found out na, okay, voice was one of the greatest challenges. The look also was one of the greatest challenges. Of course, my makeup artist is here. He's very good and very patient. Yung prosthetics team namin was also very, very patient. So, yung preparation ang pinakamahirap for me was understanding the man. I mean, what is it with power and what is it about the position and what is it about the country that made him MLQ? Mahal niya ba yung country? May halo ba tong iba? Ano ba talaga yung goal niya? Kasi independence yung topic niya. natin nun di ba? And yun ang inaano ng mga tao because of the Americans, di ba? Sorry, what's the line? It's better to live? Well, I would rather have a country, parang not verbatim but I would rather have a country run like hell by Filipinos, parang ganun. Rather than a country run like heaven by Americans. But no matter how bad a Filipino government can be, it can still be changed. And kinukuha lang nila yung, I'd rather have a country run like hell by Filipinos. Mali. It can still be changed. Tama. Meaning, pag pangit, palitan mo, ayusin mo. Tama. So, yung essence nung tao na gano'n, na parang, okay, may mix siya ng, what is it about power? Pag wala kang exposure sa power, hindi mo maintindihan yun. Hindi mo maintindihan. May exposure ka ba sa power? Well, I was given opportunity to be exposed to people in power. Kasi kailangan ko mag-research eh. And then read about power. And then of course, ikaw, leader ka. Leader ka dito, di ba? Leader din ako sa bahay. Leader din ako sa mga ibang productions. But what is it about power that makes you... bakit hindi mo mabitawan yung ganun, di ba? What is it about power? Why does power corrupt? Is that what you're saying? Yeah, kasi on a national scale, di ba? Involving everyone. Plus playing the game of, weighing things with the Americans and the Filipinos. This was his brain. So I had to understand, asan yung brain niya? Paano ko papasok sa utak niya, di ba? Tama. So you have to read, you have to listen to people na may mga accounts na nakasama siya. You have to understand what was happening before. So history talaga, na-push talaga ako sa history. Tama. Linawin ko lang when I say kung paano nakaka-corrupt ang power, I'm not specifically saying about corruption in finances. RPGs. Yeah. Lord of the Rings na lang. Lord of the Rings na lang, di ba? Nakaka-corrupt yung kapangyarihan ng ring. Di ba? Oo. So, yun yung sinasabi ko. Pag meron kang ganitong klase kapangyarihan, you have the tendency to get corrupted. Yeah. Kainin ka ng kapangyarihan, kainin ka ng sistema. Exactly. Parang gano'n. So, sinubukan mong aralin yung bagay na yun. Yeah. Kasi kung gusto mo, kunyari, say for example, on a spiritual level or, intellectual, physical, whatever, if you're a good man, your heart cannot be corrupted. It can be tempted. You can make mistakes. But at the end of the day, babalik ka dun sa nature mo kung ano yun Pero but if you have this addictive personality or something na gusto mo yung ganyang mga bagay, di ba? Huwag ka lumapit dun sa apoy. Kasi hindi mo talaga mabibitawan yan. Kakainin ka talaga niyan. Agree. So, yun yung pinakamahirap sa akin na parang, okay. Kasi hindi ko syempre spoil, di ba? But towards, the latter part of the film, dun mo na makikita yung, or actually sa trailer, sabi ni Romnick Sarmenta,
mauna pang pumuti ang uwak bago mo bitiwan yung posisyon mo. O, di ba? So, bakit? Bakit ganun? Ba't ayaw niyang bitawan? Di ba? Tungkol ba yun sa pera? Tungkol ba yun sa patuloy na pagiging leader? Gusto niyo ba yung talagang just there in power because gusto niya ba yung game? Gusto niya ba yung politics? Gusto niya ba yung being a leader? Di ba? Gusto niya ba yung in charge? Hindi mo alam eh. So, ang daming areas na kailangan kong intindihin for that. May tanong lang ako. Go. Parang, kasi history, pwede lang natin basahin kung ano yung mga nangyari. Yes. Pero ikaw, you're diving deep dun sa psyche nung character. Nung tao. Yeah. Di ba? So, ewan ko baka stupid question tong itatanong ko. Wala namang stupid question. Okay lang. Galing ka. Sorry. Ano yung sagot? Eto na yung tanong ko. Wala talaga. Eto na yung tanong ko. Pwede ba mamingi ba ako isa? Mainit na tubig. Magtsatsa. Since ang alam lang natin is kung ano yung mga nakasulat and you're diving deep sa utak ng tao, meron ka bang influence bilang artista on how the story should be told sa film? Like, pwede natin i-discuss eh. Sabi mo, Derek kasi, ganito yan eh. Derek kasi, bakit niya ginawa to? Kasi ganyan, ganito. You did your research. I mean, hindi ko alam kung nangyayari itong bagay to. Kaya nga sabi ko, baka stupid question eh. Pero baka mamaya, habang nagsushoot, meron kayong revelation na ano. So, ikaw, bilang pinasok mo yung isip ng tao, naisip mo, kaya siguro ganito kasi ganito. So, yun nga, pwede mo bang paguhin ng konti? So, nakatrabaho mo na si Gerald, di ba? Hindi po ito ad, ha? So, talagang... Nagtitimpla lang ng Panginoon. Feeling at home lang po talaga ako. Yun naman yung bonus nung working with Gerald. Kasi, I think 10 years, right? The script or the project, niluto yan 10 taon. 10 taon? Simula nung General Luna. So yung marami bang nakapila dito sa project na to o 3 lang to? 3 lang to. Ito na yung last. Bayaniverse. Ito na yung last sa Bayaniverse. Okay. So, sinimulan ng isulat ang Quezon paunti-unti nung time na yon. And I think dun sa mga conferences namin was told na Gerald had read 80 books. 80 books? About Quezon. On Quezon alone? Alone. Wow. So, the entire research and for the film, sa film namin, walang nakalagay doon. Ang only fictional doon, maraming salamat, sir. Thank you so much, Thank you. Libre to, no? Pogi eh. Si Gerald had already worked on the script. Tapos lahat ng nasa script, nasa books. Ang fictional character lang was yung kay Aaron. Si Joven. Actually, yung si Joven pala, which is played now, the older Joven, played now by Chris Villanueva. May family siya who is Ana Abad Santos and Therese Malvar. Therese Malvar is descendant of Rizal. Lupit. Wow. So, yung buong family niya is a fictional family of journalists. So, yun lang yun. And then, parang wala ka nang gagawin kundi sundin na lang yung storya na yun. Pwede kang magano. But for the performance, I think Gerald was very, not co-op, but he gave me freedom to create my Manuel El Quezon. Talaga? Oo. Kung paano ko ginawa. Kami ni Ben Alves, meron kaming isang session na, okay, paano magsasalita si Quezon. So that's when I had to do my research and copy, para pareho kami ng energy ni Ben. And so, from there, he would ask, yung gesture nung time na yun, pag nagsispeech yung mga tao, laging gamit yung kamay, yung passion, yung fire, yung intensity. One thing I had to do was prepare myself for pag sinabing kailangan ko ng passion, kailangan ko ng power, kailangan ko ng intensity or like init ng ulo, present ka agad yun. Kasi ganun siya biglang mag-flip eh. May switch siya. May switch siya, biglang ganun parang duminga ng bibig niya eh. Oo. So performer siya? Oo, halos karamihan sa kanila noon pag nag-orate, pag pare. So very passionate pagdating sa speeches and everything. Tapos pag may mga balita,
magagalit bigla. So, may mga liberties na binigay si Gerald sa mga artista. Pero for the story, wala kaming binago. So, kung paano mo siya i-play, kung paano ipakita sa tao, Yeah. yung story hindi na mababago. Hindi na. Okay. That's very interesting, no? Yeah, I mean, but you can technically. Mm-hmm. Especially if you're working with a collaborative director, writer, then you can suggest, especially if it's a character-driven. Yeah. Na, di ba, kunyari, ikaw yung RPG nga, di ba? Yeah. Ikaw yung Dungeon Master or something, di ba? Hindi ako pupunta dyan. Oo. Character-driven to, di Dito ba? ako. Oh, kahit meron siyang campaign, may campaign ka, di ba? Hindi, yung character, kung thief yan, iba yung ugali niyan, kung sage yan, iba yung ano, di ba? Iba-iba eh. Tama. Iba-iba, ganun. Yan yung gusto ko ngayon pag-usapan. Ngayon, lalayo na ako papunta sa ibang topic kasi gusto kitang mas makilala pa. Pero bago yan, remind lang uli natin sila. Kailan ito mag-showing? October 15. October 15. Cinemas nationwide. Oo. Cinemas talaga. Cinemas talaga. So, panonoorin ko yan. Kailangan sa cinema ito panoorin eh. May ganun no? Made for cinema. May ganun talaga. Tsaka diba? conversation piece siya eh. Yes. Pagkataas ng manood ng sine, mag-uusapan talaga. And especially, no? Lalo na kasi maraming tao ngayon ang biglang nagkaroon ng interest sa Politika. politics. Oo, politika. Mainit ang issue. Oo naman. So, makakatulong siguro yan para mag-formulate tayo ng mga opinion sa isip natin. Exacto. So ngayon, Exactamente. ganun siya magsalita? Hindi pa. 10% pa lang yun. So ito nga itatanong ko. Nababanggit mo kanina yung references with RPG. Kanina off-cam, nag-uusap kami. Una sa lahat, ang Jericho Rosales pala ay dati naglalaro ng Magic the Gathering, yung nilalaro namin card game. Yes. So sumunod na yung tanong ko. Yes. Nerd ka ba? Oo daw. Ako rin. Gamer kami parehas. Ngayon, gusto ko tuloy maintindihan yung kabataan mo. Kwento mo sa akin. Kasi if I'm not mistaken, nagsimula ang karir mo dahil sa Mr. Pogi? Tama ba yun? Nagsimula yung career ko dahil sa Mr. Pogi. Dahil, well actually, driver ako nun. So, yung trabaho ko was to drive. Driver ka. So, inatid ko yung boss ko dun sa Broadway Centrum. Tapos meron dun audition ng Mr. Pogi. So, yun na. Kailangan ko. Ganun lang? Hindi, kailangan ko ng 1.5 nun eh. Kailangan ko ng 1.5. Pag nanalo ka, may 3,000 ka. Okay. Pag nanalo ka, 1.5. Pwede na. Di ba? Pwede na. Pambili na ng ano yun, G.I. Joe, tsaka ng mga cards, mga magic cards. Oo. Di ba? So, before yun, isa pang alam ko rin, marami ka daw na kung ano-anong pinagpapapasok na trabaho. Oo, madami. Kwento mo nga yan, interested ako dyan. Well, syempre kasi bata ka, kailangan dumiskarte ka ng baon mo eh, di ba? Of course. So, yung iba trabaho, yung iba hindi trabaho. Kwento mo yan. Ayan. Blackout. Kwento mo yan. Nag-blackout. May dumaan sa sinehan. Parang isa sinehan, ganun eh, di ba? May tao. May dumaan eh. Na ano. Ano yung mga trabaho at hindi trabaho? Yung mga diskarte ko dati, mamumulekta ako ng mga copper wires. Teka lang. Nagtatanso ang isang Jericho Rosales. Gusto ko lang malaman. Ba't alam niyo yan? Ay, sino ba hindi nakakaalam yan? Lahat dito nagtanso. Bakit alam niyo yan? Tanso. Gusto ko lang malaman. May nawalan ba ng kuryente dahil sa panananso mo? Hindi, wala akong plies nun. Wala akong plies. Saan mo kinukuha yung tanso mo? Kung saan-saan lang. Sa sahig, mga pinupulot ko na yun. Wala. Tapos kung ano lang makuha mo, minsan sa bahay. Kinuha ko sa bahay. Tapos dyaryo, ganyan. So yung, dati may dyaryo, pag nagbenta ka ng dyaryo, merong kapalit na cheese curls yan. Nabutan nyo ba yun? Hindi, ang naabutan ko pera na. May cheese curls yan sa kariton, tapos may takal ka na cheese curls. Anyway. Ay, cheese curls na ditakal. Yung nasa sako na ganun. And then, basketball. Pustahan basketball? Pustahan sa basketball. Oh! Bilyar. Buti hindi tayo nag-abot sa basketball kasi hindi ka mananalo sa akin. ACL, MCL, injuries. Ako sinuko ko na kasi hindi nanalo yung mga kalaban ko. Anyway, ano pa? Bilyar. Pustahan din sa bilyar. Bulletin, mga ganyan. Anong bulletin? Basta may basta meron kang may isang number na itatago, tapos pag na-hit na yun nung isa sa mga players, then hamig mo na lahat nung ending. Alam mo yung ending? Ending sa basketball? Basketball. Yun, oo. Pa-ending ako dati. So yun, tas gawa ka ng ice candy, ice buko, ice tubig, tapos tinda sa palengke. Anong tinda sa palengke? Diyan ako nakaka-relate. Isda. Like,
nagkakaliskis ka ng isda, gano'n? Kaliskis, Hasang. Kunyari, anong luto gusto niyo? Kunyari, sinigang na bangus, alam mo na yan. Kunyari, labahita. O kunyari, pahit yung buto ng labahita, binibenta ko dati. Saan palengke to? Sinigang sa miso. Oo. Di ba? Oo, pwede yun. Masarap yun, oo. So, Saan palengke to? wala na siya eh. Ano na siya ngayon eh. Wala Fast na. food na eh. Conception Market sa Marikina. Conception Market sa Marikina. Okay. So parehas pala kaming nito, nagpalengke. Bakit hindi ako nag-Mr. Pogi? Nagpalengke din naman ako. Di ba? Chamba lang yung Mr. Pogi, napadpad lang ako dun eh. Kasi nag-drive ka. Oo, tapos pinilit nila ako na sumali. So, Ayan. yun na yun. So, ang tanong ko, edi nandun ka. Sumalang ka sa Mr. Pogi. Ano nakuha mo? 1,500, 3,000? Ay, hindi. More than 3,000 kasi grand finals yun eh. Nanalo ng eh. Lahat tayo dito, alam kung ano ang Mr. Pogi. Ang Mr. Pogi ay male pageant yan eh. Male pageant. Male pageant yan sa Itbulaga. Tama ba? Tama di ba? Tama sa Itbulaga to. Oo. Yes, sir. Yes, sir. Yung ganon? Kwento mo lang kami. Wala pa akong, kasi marami na akong nakakakwentuhan tungkol sa pag-aartista. No? Ang tanong ko, meron ka bang, wala pa ako nakausap sa Mr. Pogi, ikaw pa lang eh, di ba? Anong experience sa pagpasok sa Mr. Pogi? Like, paano ba yun? Maingay yun eh. Parang yung tao dun sa likod. Yun, lagot. Ilista na yan sa May Noisy. taping po dito. May filming. Hindi. Ano yun eh. Sorry. Paano sumali sa Mr. Pogi? No. Like, insights. Anong feeling? Mga ganon. Mga bagay na hindi namin malalaman kasi hindi naman kami Pogi. Alam mo? Marikina parang mga taga Malabon din yan, di ba? Makukulit din yan. So, pag sigurado ka, pag uwi mo, asaran yan. Di ba? So, syempre ayoko maasar, di ba? Dahil Kakanain ka ng mga tropa ako ng mga tropa ko, di ba? So, sabi ko, sige, sasali ako dyan, pero huwag niyo sasabihin na sumali ako. Parang, anga naman ako kasi national TV yun, di ba? Parang di, pero pinatulan ko na din, di ba? Pero, kasi pag ganun dati, hindi naman sa di ba pag nanonood tayo ng mga daily shows, di ba, kinukulit natin yung TV, di ba? Ginagawa nating topic ng pang-aasar yung mga ganun, di ba? So, ganun din sa akin. So, kinakabahan ako na magiging, mabubuli ako ng mga tropa ko. Syempre, ako yung pinakamaliit dati, di ba? But anyway, the feeling was, siya, pare, palakasan ng loob eh. Pakapala ng mukha, ganon. Yes, nadapa yung anak ko. Okay na po yan? Are you okay? Big boy na yan. Okay. Palakasan siya ng loob eh. Kasi, pakapala ng mukha. Hindi lang yun, pare. Imagine mo pumasok ako doon, wala akong talent. Okay. May talent portion. Akala ko lang, may talent ako. So wala akong talent. Ang talent ko lang noon. Hindi pare, dati nga mukha rin akong butiking Pasay, ang payat ko noon eh. So parang, 'di ba, parang siguro nakita nila, pogi, sige ganun. Pero nag-training ako na sumayaw. Nag-aral ka sumayaw? Nag-aral sumayaw, nag-aral ako kumanta. Nag-aral ako sumagot. Okay. Pag tinanong ka ng kasi kailangan medyo ka dun eh, medyo street smart ka, medyo may sense ka, 'di ba? So parang sabi ko, hindi ako magaling sumayaw, hindi ako magaling kumanta nung time na 'yon. So kailangan saan ako lamang, 'di ba? So, si Jose Manalo, yun yung nagtuturo sa akin dati. Talaga? Sabi niya, basta, yung mga judges yan, bigay mo yung ngiti mo. Yung ngiti ko na, kahit nanginginig na yung mukha ko na gano'n, di ba? So, kailangan pleasant ka, kailangan witty ka, parang gano'n. So, kailangan mo talaga ng lakas ng loob. Tsaka, kung kapal na mukha yung ibig sabihin, kung kapal na mukha, di ba? But, respect for everyone who joined, yung mga contest. Kasi, it's not only discipline talaga eh. It's exposing yourself to the public. Yes. 'Di ba? And then being vulnerable, and then just para sa akin parang courageous yun kasi because of that nakilala ko yung sarili ko. Because of that, kung hindi dahil sa Mr. Pogi, kung hindi dahil dun sa ginawa ko na yun, baka wala, hindi ko alam kung nasan ako ngayon. Ang tanong, inasar ka ba ng mga tropa mo? Ay, sagad. Ano yung mga sample na sinabi? Bukod-bukod pa dun, tapos libre ko silang lahat. Hindi, okay naman. Parang supportive naman sila. Parang, Kantsawan lang. Masaya lang sila sa akin. Pero nakita nila kasi parang, meron kasi minsan kung mga sumasali, di ba? Kunya, talaga ba? Yung mga gaganon, diba? Parang gaganon din nila talaga ba? Parang, pag may nakita nila, hindi, may karapatan to, may karapatan. Okay to, hindi, okay to. Siniseryoso na yung sarili niya, hindi, okay to. Okay. Ngayon, after Mr. Pogi, dun ka na ba naging artista? Paano yung, kasi lagi may jump yan eh. Hindi.
ano yan, nag-host ako kasama ko si Francis M. Paano ka napunta sa hosting? Ruby Rodriguez. Tsaka, sino ba? Minsan nakikita ko TVJ. So, paano? Kasama dun sa premyo. So, yung panalunan ko, educational plan, which was great. Wow. Hong Kong, trip to Hong Kong, shopping money, and then a job, trabaho. Which is hosting sa Itbulaga. So pag nanalo ka na doon, may automatic may trabaho ka. Anak ng toko. Ang galing, ang ganda nun ha. Hindi ako nagpunta ng Hong Kong. Sabi ko, peperahin ko na lang. Wala. Ginawa kong funds para makabili ng damit. Then for hosting, yun yung ano ko. Invest sa sarili, no? Sa sarili talaga. So naging host ka muna. Kasi host muna. Then after hosting, and nag-sorry na naman ako sa Itbulaga na nag-awol ako kasi... Bakit? Nag-training ako to be an actor. Meron ka ng prospect? Like may project ka na pinoprospect? No? Hindi. Tinanong lang ako ng manager ko kung gusto ko mag-artista. May manager ako ng bata pa lang ako noon, 15, 16. So tinanong niya ako, gusto mo ba maging actor? Ay ko, parang pwede. Okay yan. Bago yan, di ba? Actor. So yun, ang dream ko nun makasali sa Ang TV. Ang TV! Pare. Paulo Contis, di ba? Oo. So, hindi ako nakasama sa Ang TV. Nakasama ako dun sa pumalit na show. It's called Cable, Ang Bagong TV. So, parang in a way, dream come true siya. So, anyway, before that, training to become an actor. So, nawala ako ng ilang buwan. And then, nilaunch na kami. Star Circle Batch 4. Sama ko si Christine Hermosa, of course. Sila Gerard Pisaras, sila Carol Banawa ng time na yun. Madami pa. Vanessa Del Bianco, yan. Pa kami. So, Dominic Ochoa, yes. So from there, ang lagi ko kasi pinaka-interested ako dun sa jump dun sa gap Kasi like, di ba, like iisipin mo, paano ka naging ganto? Ang daling ikwento ang daling ikwento. Ito kasi nangyari sa akin, ganyan, ganto. Pero there's this certain moment Siguro yun na yung nag-decide ka na nung tinanong ng manager mo kung gusto mo ba mag-artista. Baka yun. Hindi natin alam. Siguro kung yun, siguro ang tanong ko na lang, ano yung totoong first acting gig mo? So, yung jump na tinutukoy mo is that nung tinanong ako kung gusto ko maging actor, kasi magkaiba yung celebrity to an actor, di ba? Anong pinagkaiba? Hindi, kung actor ka, di ba, parang you act in front of the camera and pag celebrity is, and hindi umaarte, di ba? Parang you're a celebrity. Okay. But, of course, medyo ngayon, parang iba na yung parang lahat na nagagawa ng celebrity ng lahat. You can sing, you can act, you can do whatever, parang ganyan. But, I wanted to cross over to acting, not just being like a celebrity na like a host, gano'n. And there's nothing wrong with that. It's great. Diba? But I wanted something may fire sa loob ko. Wala ka bang passion nito noon? May passion ako to host, passionate ako to dance, parang ganyan, or to learn. Pero yung passion for filmmaking or acting and acting on stage, film, TV, yun yung parang biglang nung in-offer sa akin, dun lumaki yung mata ko Parang, aside from the fact na, okay, makakaahon na kami sa hirap. Parang ganon, di ba? It was like, wow, that's new. Kasi wala akong gusto sa college dati, hindi ko alam kung gusto kong gawin But yun yung pag-crossover nun. And then the very first role na na-enjoy ko after doing workshops was kontrabida ni Rico Yan. Frat master ni Rico yan dun sa Star Drama Theater Presents series niya. So nung naramdaman ko yung parang may kuryente sa katawan ko playing another character, sabi ko wala, I can't let this go na. Dun mo siya, hindi mo na siya mabibitawan. Dun mo siya naramdaman na parang ito yung bagay na gusto ko. So hindi katulad ng iba. Parang sinigang, di ba? Pag naano mo na yung asin. Hindi katulad ng iba na pangarap ko bata pa lang ako mag-artista. Hindi ka ba ganon? Insecure ako Pangarap ko siya, gusto ko siya insecure ako ng time na yun, gusto kong maging part ng TV show na yun na nakababad ka palagi at 4:30. So ini-imagine ko papasok sila Paulo, sila Jolina, tapos sasabihin nila, "Halika na, sama ka na sa amin." 4:30 na. Ganun. Pero wala akong damit. Wala akong parang ganyan. So I was always insecure kasi yun nga, mahirap lang kami. Pero yeah, gets ko na. Parang in a way, parang in-attract ko yun. Minanifest ko yun na hindi ko alam Kasi gusto wala pa namang manifest dati, di ba uso yan? In-attract mo lang nangyari lang bigla. Parang dream talaga siya. Parang weird na feeling na okay. Okay. Sarap. So, eto yung first acting gig mo tapos naramdaman mo na hindi ko na pakakawalan to. Akin na to. Eto na ang gagawin ko. Masasabi mo ba na nagkaroon ba na parang point doon sa sarili mo na nasabi mo baka eto na yung purpose ko?
Ganun ba? O Hindi, talagang ang it's something na gusto mo lang? Ang gusto ko talagang gawin originally was, gusto ko maging leader ng kulto. Sir. Pero, Sasali ako dyan. gusto ko mag-sign up. Game na tayo. Hindi, joke lang. Hindi, gusto ko talagang ano nga ulit yung tanong? Puro kalokohan yung nasa utak. Ano nga ba yung tanong? Ibang tanong na lang, nakalimutan ko na rin. Ayun, yung gusto mo talagang gawin. Maglaro. Gusto ko lang maging bata. Anong laro to? Wala, kung ano-ano. Yun nga. Mag-enjoy lang, in general? Enjoy, magbungkal, mag-create, Lego. Sir, anong magbungkal? Magbungkal ng mga kayamanan. Happy yung Yamasita treasure. Yamasita. Hindi, kasi nung pagbata ka, pare. Kahit ano yun, kunyari ang trip ko dati, kasama ko yung mga tropa ko, magkakalkal kami ng lupa, makakahanap kami ng higanting kamote. Pare, hindi ako nagbibiro. Ang daming kamote na nakukuha namin dun sa may Bulacan Street bago tinayo yung SM City. So maghahanap ako ng mga laruan na nabungkal, ganyan. Tapos minsan sasama ako nung pinsan ko sa kung saan lugar. Maghahanap nga ng bakal, maghahanap ng mga sirang bagay. I mean, nabibigyan naman ako ng nanay ko ng laruan. Pero ang trip ko talaga, mag-explore pa. Gets. Mag-adventure, maggawa. Dati nag-invento ako ng family computer. Ha? Oo. Siyempre ako lang yung nakakapaglaro. Nasa isip mo lang. Diba? Parang nakita ko kasi nawalan kami ng ng family computer. Makikipag-exchange ako to a Walkman. Tapos na-scam ako. So pumilit ako mag-invento ng family computer. So meron dalawang jealousy na salamin na may Tapos nilalagyan ko ng playing cards na or comics. Pinapagalaw ko yun, pare. Kasi imagine, sa sobrang lungkot ko, pinapagalaw ko siya ng gano'n. Wala. Oh, shoutout sa ng scam. Yeah. Shoutout sa'yo. Salamat. Sana na-enjoy mo yung Walkman ko. Anyway. Ang galing, no? Ang galing. So, wait lang. Wala akong alam na gustong maging career. Ang gusto ko mag-explore. Kaya yung naging actor ako, dun sabi ko perfect. Well, to be fair, no? Noong time na ina-explore mo itong mga bagay na to, bata ka pa eh. 6, 7, 5, 6, 7. Hindi. I mean, yung pag-artista. Oh. Bata ka ba? You were, what, 15? 15. Bata pa? Oh. So talagang, ako, nung 15 ako, ang ginagawa ko lang, ang iniisip ko rin, computer games lang eh. Oh. Alam mo yun? So, tama nga, nandun ka pa sa linyang yun. Pero, wait lang PS ka lalabas lang nun eh. Tama, PS1. PS1. Hindi ko ma-let go to. Kamote sa syudad. Meron pare. Nagbubungkal ka sa lupa. Gano'ng kalaki ka mga ganyan? Malaki, silaki ng ulo natin. Weh. Malaki pare. Kinakain nyo? Siyempre. Wala nga eh. Kasi parang imagine mo may makukuha ka sa lupa, di ba? Na kamote, di ba? Singkamas, kamote, mga ganun. Amazing yun. Pare, wala nang ganun ngayon. Ang katumbas siguro namin dyan, dito sa Malabon, ay panguhuli ng isda sa baha. Yun ang katumbas niyan. Hindi joke yan, di ba? Hindi to joke. Hindi to joke. Nanguhuli kami na ang gagawin namin dyan pagkabaha, ang takip ng ulam namin, mesh yun eh. Okay, yung plastic na gano'n. Sasalong namin sa kanal yan. Pag nakahuli na kami ng kataba, minsan iniihaw pa namin yan. Hindi namin kinakain na. Dinadaing namin. Tapos tataktak mo na ng konti yan. Bibila mo sa araw, pantakip na uli ng ulam yan. So, kataba. So, talagang... Janitor fish yun, di ba? Hindi, ang kataba yung maliliit. Okay. Oo, janitor fish, hindi mo. Pag nakahuli ka ng isda na mas malaki dito, sikat ka na sa street nyo. Okay. Oo, kasi isda ang kanal yan. Minsan, ahas, pag nakakakuha ka ahas, di ba? Ayop na. Hito, dalag yan. Ayop, no? So, yun yung katumbas nun. Sige, move forward tayo ng konti. Yung mga roles na piniplay mo, siguro ngayon, no? Mas, ano yung bigyan mo nga kami ng maliit na siguro parang breakdown. Mas marami ba dyan yung love story incline? Mas marami yun. About how many percent? Ay, syempre kasi doon nag-invest yung ABS sa akin sa love stories eh. So, karamihan ng mga plinay ko na roles, mga love story. Tsaka wala akong problema doon. Yes, of course. Happy ako doon, di ba? Oo naman. Daming nakahappy pag manonood ng mga ganun eh. Of course. But now, yung craving ko talaga, ito, mga either biopic or suspense or action, di ba? But love story, yun yung mga nagdala sa akin sa Africa, sa South America, yung mga series namin na Pangako Sa'yo. Yes. Yan yung nagdala sa amin sa Malaysia, sa Indonesia. So, sobrang grateful ako dun. Tama. So, ngayon, I'm actually working on another love story. Talaga? Pang break after MLQ. Ano ba to? Mga kailan to? Next year. Next year, okay. Oh, next year. So, very interested lang ako kasi, alam mo, na-realize ko sa kwento mo, kapag ikaw ay artista, ang dami mong bagay na ginagawa at napupuntahan, ginagawa rin para sa sarili mo para matumbok mo yung role na kaya mo gawin or ma-execute mo tong film na to. Pupuntahan mo tong lugar to or baka minsan kailangan mo matutong sumakay ng kabayo. Alam mo yun, mga ganun bagay. So, ang tanong ko,
ano yung isang bagay na hindi alam ng karamihan na nakakatawa or nakakatuwa or kung ano mang magandang experience na naranasan mo na hindi mo dapat mararanasan kung hindi ka nag-artista? My life, not to brag, but my life is so interesting as an actor. Kasi wala kang time wasted. For example, today, tinuro mo ako magluto. Hindi lang putahe. So, nakatingin ako dito sa kitchen mo, di ba? Teka lang, kanina pala pagpasok mo dito, sabi ni Andre, nakatingin ka daw doon. Nakatingin ka doon. May mga ano yan eh. Ano naisip mo dyan? Nung nakita mo yung dalawang lata dyan? Anting-anting. Di ba? Baka may ano yun, baka may spell yan eh. Baka may mga kung ano. Ha? Si Panday. Nagpa-practice kasi ako ng boarding yan. Yan yung board ko, ito yung ring ko, yung basurahan dito. Okay, kaya nandyan na siya. Oo. Diba? Ang gandang storya, di ba? Di ba? Yung tinidor dati dyan, tama. So, yun nga. Walang sayang sa buhay ko. Even if paupuin mo ako dyan ng isang oras, walang nangyari. It's still serving a purpose para sa akin na parang, okay, ganito pala mabore. Or, ito pala yung feeling na naririnig mo lang yung ganito. Parang lahat ng bagay ngayon may kabuluhan sa akin. So, ayan, kung hindi ako nag-artista, hindi ako may expose sa kung ano-anong mga bagay from pagtulong or pag-receive or pag-create or mag-aaral ka. Alam mo, lahat mako-cover mo talaga lahat. Sa pag-artista, dahil sa pag-artista. So, kaya sinabi ko, oh my God, ito yung perfect na trabaho ko. Kung di ako, di ba, tatanungin ka, anong gusto mo pag-college mo? Ano na paglaki mo? Ito na yun, pare. Gusto mo maging producer, gusto mo maging director. So, I learn all the time. Sometimes, may mga bagay ka na maasar ka kasi nalaman mo na, ganito pala, wala nang mystery. Or, kabwisit pala yan. Hindi pala okay itong bagay na to. Hindi pala okay itong bagay na to, parang ganun. So, I think kung hindi ako naging actor, hindi ko rin makikilala yung sarili ko. So, tama. Yeah. Meron kang special na skill na kinailangang matutunan para sa isang role na hindi mo na Uy. Alam ko yan. Handa na ako. Teleport. Kala ko mag-uubad na ng dami. Excited ako. Kala mo, kakembot ako. Kala ko kakembot na eh. Pero yun nga, meron ba? Na special skill? Kakaibang bagay na... Aside from makahanap ng kamoting malaki. Hindi, halimbawa, napanood ko to, sino yung babae sa Kick-Ass? Kinailangan niya matuto mag-flip ng balisong for a scene. Ganon? Dami wushu, pare. Nung nagpanday ako dati, nag-wushu ako, di ba? So, nagturo sa akin yung Chinese-Philippine team ng ayun, mga sila Lester Pimentel, who now directs a lot of action series, and si Gary Chua, and then Gary tinuruan niya rin ako, di ba? Parang tinuruan niya rin sumayaw, di ba? Tapos, so yun, parang yun, wushu, ano pa ba? Yung boxing stance ko ngayon, dahil kay Manny Pacquiao, naging kaliwete na, kaliwa na ulit. Talaga? But ambidextrous kasi ako talaga. But now, kailangan... Ambidextrous ka? Yes. Like, kaya mo magsulat? Dalawa. Sample! Hindi, ito Hindi, tsaka kahit, kaliwat ka kahit like ilong. Hindi, not to put you on the spot not to put you on the spot. Pero interested lang talaga ako. Totoo ba? Hindi, kasi parang, pag nag-shoot ako kanan, pag layup, kaliwa. Hindi, kaya mo magsulat left and right, parehas. Mas maganda lang yung kaliwa ko. Oo. Pero yung kanan, sige nga. Like for MLQ, di ba? Oo. MLQ, kanan yung sulat yun. Is it something na na-develop mo sa pag-artista o talagang, feeling ko innate yan eh? Hindi. Nahulog ako sa puno, kaya nakomang yung kanan. Kaya napilitan ako napilitan ako magsulat sa kaliwa. So, totoo ba to? Totoo to. Legit? So, kanan ako dati. Napilitan ako magkaliwa. So, ngayon, everything na medyo fine has to be left. Everything with power has to be right. Parang gano'n. Turuan ka na maglakad ng kaliwat kanan. Sige nga. Gusto ko to. Ito. Kanan sa kanan, di ba? Ready? Kanan sa kanan, ha? 5, 6, tayo. Yeah. Leche! Pero my life is really interesting. Ang dami mo matututunan. Matuto ka mag-surfing, matuto ka mag-dive. Kahit na, dati takot ako sa malalaking lugar. What do you mean malalaking lugar? Field? Like? Desert, gabi, dagat, gabi. I think it's called agoraphobia. Tama ba? So like wala. Wala nagre-research? Wala. Ayun na, pack check na. Pag tanong ka, di ba, yung kunyari, ano nga ulit yung 7 minus 6, yung pag tinignan mo isa?
Umiiwas na. Pero kailangan ko mag-dive. So, yun, because of that, nawala yung fear ko. In-overcome mo yun para sa isang role. Para sa isang role. Wow. No. Hindi siya naging madali. Tanging yun, pare. Yung scene, nalulunod ako sa ilog. Tapos ganyan. So, kailangan ko matuto ng konting diving. Wait. Teka lang Hindi ba, gusto ko lang malaman kasi may idea ang mga tao, I mean siguro ako lang pero karamihan naman siguro, na alam mo yung portrayal ng diva na celebrity sa movies na sila yung nasusunod. Okay. Alam mo yun? Di ba? Okay. Ano yung parang Yes. typical trope yun eh. So merong idea ang tao na pag artista ka of a certain caliber, ikaw ang masusunod. Ngayon, ito tanong ko. Totoo ba yun? Dapat hindi ganun. Dapat hindi ganon. Hindi pwede yun. Ano ang goal? Ikwento ng maganda yung istorya? Siyempre, ang Biblia mo dyan, yung script. Ang Biblia mo dyan, kumbaga, yun ang storya, di ba? Kung ano yung sinasabi mo. Parang, diva yun. Pag pupunta ka sa set, tapos, di ba? Ikaw masusunod. Bakit mo babaguhin di ba? Hinire ka nga para maging ano eh. Unless ikaw ang nag-produce, ikaw ang gumawa, ikaw ang nag-ano, di ba? Pero, di ba? I mean, hindi yun okay. Hindi dapat parang you're ganun. pushing people around. Tama. Hindi dapat yun, mali yan. Balikan natin ng konti ito So, nung sinabi sa'yo na kailangan mong malunod sa dagat, kinummunicate mo ba sa kanila na you have this fear? Oo. Paano yung discussion nun? Wala, in-encourage nila ako na through safety, 'di ba? Na okay, safety protocols, and then may mga divers dito sa natin, tuturuan ka namin, 'di ba? So parang kinommunicate ko na may phobia ako na ganyan, 'di ba? But of course, ako pa rin 'yun masusunod doon. Parang naisip ko, okay, there's only one way for me to overcome this. Pag-aralan ko siya, alamin ko siya, gawin ko siya. Na-overcome mo ba after that? Na-overcome ko siya. Like, nung ginawa mo siya, I can imagine yung ano mo. Ayun, may sakit lang din ako. Sorry. Makatikit din ako. Sorry. Artista. Pero, hindi, I mean, like, imagine mo yung takot mo nun. Oo, pare. As in, miyak ako. Talaga? Oo. Ganun kalala. Pero inaalo ako ng director namin, pero tsaka nung grupo namin. Pero alam mo yung fact, alam mo sa utak mo, is yung fact na kapag nalampasan mo to, tapos na. Mawawala na yung fear mo. Oh. Hindi mo siya ginawa dahil, ginawa mo siya, syempre, of course, for the project, pero siguro mas higit doon, self-enrichment Tsaka alam mo, parang magde-develop ka ng survival skills Tsaka ng skills kung paano ma-overcome yung ganun. So ngayon wala ka ng takot sa dagat? Wala na. I mean, nakakatakot pa rin yung dagat. Of course. Kung matapon ka doon. Oo. Diba? But, hindi na. Parang alam ko na maganda dyan sa ilalim or also, diba, learn to swim. Tama. Ganyan. Alam mo, nakakatuwa kasi ang dami kong natutunan. Ang dami. Hindi, ito naman kasi talaga yan Conversation to. Yes, natin sir. dalawa. Nagkataon lang maraming nanonood. Yun lang talaga. Kumbaga, kung tayo makukulong sa isang kwarto, ganito rin yung mga itatanong ko sa'yo. Yung mga gagawin, iba. Pero yung mga itatanong, ito pa rin. Ngayon, ang isa lang sa tanong ko, ang dahil mong ginawa sa buhay Sobrang interesting Alam mo yun? I mean, ilan taong ka na ba? 35. Okay. Kakana. Ikaw na kakana 36. Kuya mo ako. Okay, good. Okay. Kasi, ang dahil mo talagang ginawa. And I think ganun naman talaga karamihan ng artista na maraming kayang roles na i-play. Alam mo yun, kaya ako tinanong ko yung mga skills na kailangan mo i-learn for a role di ba? Ang dami mong pinagdaanan, ang dami mong ginawa, ang daming points of decision na ginawa mo sa buhay mo para mag-end up ka ngayon, dito, sa pwesto na to. Siguro, ang tanong ko, una sa lahat, masaya ka ba kung nasan ka ngayon? Sobra. Okay. I couldn't be happier. Sobrang grateful and happy and content. Actually, kita namin Thank you. Merong certain na Glow? Yes. Oo. Certain na glow, certain na energy, aura, certain na kapugian na nakikita namin para masabi na, masaya ka nga. Masaya. Pero, siguro ang kadugtong nun, sa lahat ng mga bagay na mo, meron ka bang pinagsisihan? Like, pinalampas na role, pinalampas na project, or baka on a personal note, meron. Meron din. Meron. Marami. May mga ganun. Kung hindi ka pwede magkwento ng specifics, okay lang. Hindi ako nagre-regret. I mean, everything is, diba? Wala naman akong regret. Pero kung merong isang role na talagang, pinalampas ko, parang, God, meron. Malalaman ba namin yun o hindi? Pwede naman. Sige, naman. pwede mo ba kwento? Ano yun parang carrot ako nun, carrot. Kinoffer sa akin na carrot ako. Saan ka ipapasok? sorry.
Artista. Corn. Corn. Tapos yung ano niya, highlight maging... Hindi. Tama na to, Jericho. Okay ka na. Anong tawag nito? On the job. Ha? On the job. On the Ni job. Eric Matty. Actually... Ba't tinuturo mo siya? Hindi, ako rin eh. Talaga? Oo. Napalampas ko rin. Napalampas ko rin talaga. Oo, I think. Oo. Eric Matty. Napalampas. Medyo nanghihinayang din ako. Meron akong in-offer niya sa akin dati yun. So parang dati, ayoko ng crime, ayoko ng mga ganong genre. Parang may ganon akong time but sabi ko after. Sayang, then ever since, like ko na nilalapit yung sarili ko sa kanya na, sana maka ulit ako. So Tama, hopefully one day. Hopefully rin. Ako rin, one day. Kasi sayang din. Sabay tayo. Sabay tayo. Derek. Sabay na kami. Sabay kami. Hello. Di ba? Bakit? Porket pogi, good cup? Hindi ba pwedeng ako yung good cup? Ako na, ikaw na yung good cop, ako yung bad cop. Sige. Bakit siya yung bad cup? Kasi maangas siya. Hindi ba pwedeng ako yung bad cup? Bakit ganun? Parang walang ba't di tayo kontento? Pwede pumili na lang tayo. Anyway, Sir Jericho, maraming salamat. Napakaganda ng kwentuhan natin. Bitin ako. Nakakabusog to. Bitin ako. Din ako, man. Pero wait lang Meron lang kaming ibibigay sa'yo. Dahil nag-share ka ng mga buhay mo dito at na-appreciate namin yung oras na in-spend mo dito. Sobrang lahat kami natutuwa at masaya na nandito ka. Meron kaming munting regalo sa'yo. Oh, thanks. Pero, hindi ko sa'yo to ibibigay. Ano mo muna to? Ito. Malit na token. Ito yung kutsilyo ginagamit ko kanina. Wait lang. Papakita ko sa'yo. Oh my God. Magagamit mo yan, pero wait lang. May nakasulat dyan. Jericho Rosales, ex Ninong Ray. Para sa'yo to. Ngunit, mula to syempre sa mga kaibigan natin, mula National Blade Works, napakaganda. Ngunit meron akong isang bagay pa kasi ako naniniwala ako sa pamahiin. Okay. Kapag nagbigay ka ng sapatos, lalayasan ka. Kapag nagbigay ka ng panyo, paiiyakin ka. Ngayon, kapag nagbigay ka daw ng kutsilyo, magkakagalit daw kayo. Ayoko nun. Ayoko mawalan ng poging kaibigan. Papangit ang tao dito eh. Diba? Misa lang kakaroon ng kaibigan na pogi mo, wala pa sa akin. So, hindi ko binibigay sa ito. Binebenta ko sa ito sa halagang piso. Jericho Rosales, binibili mo ba ang kutsilyong ito sa halagang piso? May bayad. Ay, sige na. Sige na. Sabi ganun na. Oo, loophole sa ng sistema to. Oo. Akong piso dito. Meron yan. Piso ako dito. Oo. Diba? Diba? Sabihin mo sa mundo, Ninong Ray, binibili ko ang kutsilyong yan sa halagang piso. Ninong Ray, binibili ko ang kutsilyong yan sa halagang piso. Yes! At sa'yo na ang kutsilyo na yan. Maraming salamat. Ibabalot namin mamaya. Huwag mo gagastusin to Hindi ko gagastusin yan. Oo. Wala na ba siya? Wala ba tayong 20 dyan, Pinks? Wala ka bang 20 dyan? Kailangan 20. Si Manuel L. Quezon, 20. Diba? Tama. May 20 ba kayo dyan? Ito na lang, may CG. Oo. May CG naman tayo, diba? Lagyan mo 20 dyan. 20 pesos. Ito, Ray. Tanggapin mo, Ray, 20 pesos. Tinatanggap ko ang 20 pesos na ito para sa kutsilyo. Maraming salamat. Thank you! Sobrang talino. Pare, thank you. My God. Special to, man. Request ko lang gamitin mo siya. Hindi, gagamitin ko to. Gamitin mo siya. Tapos bukas nandito ako. Pogi! Anyway, sir, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you so much. Thank you to everyone that made this happen. People at the back. This was so good. Thank you. Thank you. Kinancel ko yung ko dito. Alin? Appointment ko dito. Anong appointment? Importante yung appointment. Pero salamat kasi nandito ka. No, thank you, pare. Sana one day maka-guest ulit ako. Oo naman. Anyway, kaibigan natin pareha si Sir Joel Pedro ng Overland Kings. Let's go. Camping tayo minsan, di ba? Schedule natin yan. Let's go. So ngayon, gusto ko lang din Ako sabihin. na magtuturo sa'yo ng magpalit ng gulong. Sabihin, magpalit ng gulong. Kailangan ko yun. Mag-change oil, ganyan. Kailangan ko yan. Okay. Maglinis ng tubo. Anyway, linis ng tubo. Sorry. Pero yun nga, mga inaanak. National Blade Works. Yes, National Blade Works. Yes. Ganda yan. Blue ba to? Yeah. Blue Hands
handle, Yes, no? blue handle siya. Oo. Yeah, man. Ganda yan. Good quality yan. Oh. Baka mahiwa ka, sir, ha? Hindi, pare. Mahiwa Tama naman ka. kanina, di ba? Parang, ay, hey. Imbitahin mo naman sila manood ng pelikula. Of course, nakalimutan ko na yung pelikula bigla. It is with great honor, okay, that I announce na an excitement, of course, na lalabas na ang Quezon sa October 15 sa lahat ng mga sinihan sa buong bansa, sa lahat ng mga fans ng Bayaniverse, lahat ng mga fans ni Gerald, fans ng TBA. This is it. This is the final installment ng Bayaniverse. And with great pride, ino-offer namin ito sa inyo sa October 15 na Quezons. Magkita-kita tayo doon mga inaanak kasi definitely ako panonoorin ko yan. Ba't nga pala Ninong Ray? Hindi sing exciting ng kwento ng Quezon yung dahilan eh. Pero, Misteryo na lang. misteryo na lang. Pa-contest na lang natin yan. Oo, ano na lang natin yan. Pero yun nga, sir, maraming salamat, Thank you, bro. sir. Thank you so much. See you sa premiere. Yes, magkita tayo dyan, di ba? Last one. Oo. Teka lang. Magpapa-black screening na lang ako para di. Ang dami. Marami tayo dito. Ang dami. So, ngayon, sir, natapos na interview natin, kailangan kung ngayong, kasi baka may mga ninakaw ka. So, kailangan ko inspectionin yung bulsa mo, damit mo, baka may mga siniksik. Baka may inuwi ako. Oo, baka may inuwi ka. So, doon tayo sa likod. Sige. Frisking lang. Okay. Oo, frisking lang. Frisking. Oo, pero papatayin natin yung ilaw. Oh. Oo. Okay. Tara, sir. Sorry, ano lang. Never akong kinabahan sa lahat ng mga ginawa kong roles ngayon lang. Hindi, ano to, security protocols lang natin. Okay. Game tayo? Let's go. Sige po, tanggal natin yung lapel. Baka hindi, doon tayo. Doon tayo sa likod. Tayo. Teka na yung kutsilyo ko. Oo, magpunta niya. Doon tayo, frisking tayo. Cut mo na yan. Mag-frisking lang kami.